Ang lihim na pamana ng puso. Hindi ang malamig na amoy ng antiseptiko ang nagpabigat sa hangin sa pribadong silid ospital, kundi ang bigat ng mga salitang katatapos lamang marinig. Si Armando Rojas, isang henyo sa teknolohiya at nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, ay nakaupo sa kanyang malambot na sopa, nakakuyom ang mga palad, habang ang mga salita ng kanyang doktor ay patuloy na nagpapabalik-balik sa kanyang isipan. Armando, ang genetic degenerative disorder na dumadapo sa iyo umaatak na sa neural pathways. Base sa pinakabagong scan, mabilis ang pag-unlad nito, paliwanag ni E.E. Alingco, ang matalik niyang kaibigan at personal na doktor, na may bahid ng kalungkutan sa boses. Sa loob ng 2 taon, posibleng tuluyan nang mawala ang kakayahan mong gumalaw, magsalita, o mag-isip ng malinaw. Hindi ito terminal sa paraan ng pagkamatay mo, pero magiging preso ka sa sarili mong katawan. Nanginginig ang mga kamay ni Armando. Hindi siya nakaramdam ng takot sa kamatayan. Ang kinatatakutan niya ay ang mawalan ng kontrol. Sa edad na 58, nasa tuktok siya ng kanyang kapangyarihan, ang Rojas Global, isang konglomerat na maisaklaw mula sa cutting-edge artificial intelligence hanggang sa sustainable energy solutions, ay nagpapagalaw sa mga merkado sa buong mundo. Pero hindi lamang ito isang negosyo, ito ang kanyang buhay, ang kanyang legacy, ang kanyang kaluluwa. Imposible, bulong niya, bagaman alam niyang walang imposible sa medikal na agham. Ang kanyang isipan ay nanatiling matalas, mas matalas pa kaysa karamihan, ngunit naramdaman niya ang mga pagbabago, ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay, ang paminsan-minsang pagkakalat ng kanyang salita, ang biglaang pagkapagod. Hindi siya nagreklamo tungkol sa nararamdaman niyang sakit, kundi sa lumalalang pagkawala ng kontrol sa kanyang sariling katawan. Kailangan ko ng lunas, Alingco. Hindi ako pwedeng mawalan ng kakayahan. Hindi ko pwedeng hayaang mapunta ang lahat ng pinaghirapan ko sa maling kamay. Ginagawa namin ang lahat, Armando. Pero ito ay isang rare genetic condition. Walang lunas sa ngayon. Ang kaya lang natin ay i-manage ang mga sintomas, ay slow down ang progress nito, sagot ng doktor, inayos ang salamin. Ang pagiging tahimik ng doktor ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Armando. Hindi ito tungkol lamang sa kanyang kalusugan. Mayroong mas malaking banta na nakapaloob sa kanyang pagkasira. Ang kanyang tiyuhin, si Don Ricardo Rojas, at ang pinsan niyang si Paulo, ay matagal nang naghahangad sa kanyang imperyo. Ang Rojas Global ay hindi lamang pinatatakbo sa galing at talino, mayroon itong isang lumang dokumento, isang trust agreement na isinulat ng kanyang lolo noong unang itinatag ang kumpanya. Isang dokumentong tila kinukubabawan ang lahat ng modernong batas sa korporasyon. Nakasulat doon ang isang napakapangunahing clause, kung ang kasalukuyang pinuno ng Rojas Global, na si Armando, ay magiging incapacitated, hindi na kayang pangasiwaan ang kumpanya sa sarili niyang kagustuhan. Ayon sa legal na pagtataya ng isang independenteng board, o mamamatay ng walang lehitimong biological heir bago sumapit ang edad na 60, ang kontrol ng kumpanya ay mapupunta sa secondary branch ng pamilya, ang linya ni Ricardo. Ngunit may malalaking limitasyon at oversight mula sa isang board na may kapangyarihang magtanggal sa kanila. Subalit, kung magkaroon siya ng biological heir, ang anak na iyon ang magmamana ng kontrol, kasama ang isang guardian na pipiliin ni Armando. Si Armando ay 58 na, at ang huling 2 taon ng kanyang pikakayahan ay sapat na panahon para magkaroon ng anak. Subalit, sapat ba ito para manatili siyang may kakayahan habang isinisilang ang anak? Iyon ang tanong na bumabagabag sa kanya. Alingco, anong plano ng tiyuhin ko? Tanong ni Armando, kalmado na ang boses, ang kanyang utak ay nagsisimula ng gumana, bumuo ng mga estratehiya sa gitna ng desperasyon. Ang kanyang manor ay nakatayo sa isang mabatong gilid ng burol, isang simbolo ng kanyang kapangyarihan at pag-iisa. Ngunit sa loob, alam niya na ang kanyang kahinaan ay nanganganib na maging pintuan sa pagkawasak. Patuloy nilang pinapalaganap ang chismis tungkol sa iyong pagkabaliw, Armando. Naghahanap sila ng paraan upang legal na ideklara kang unfit. Narinig ko rin na kinukuha na nila ang pinakamahuhusay na abogado sa Pilipinas, mga kasama ang isang hukbo ng mga huwad na doktor na magpapasinungaling tungkol sa iyong kondisyon. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang Rojas Global. Kuyom na kuyom ang mga kamao ni Armando. Hindi siya pwedeng pumayag na bumagsak ang kanyang pinaghirapan sa mga kamay ng mga sakim na buwaya. Ang Rojas Global ay hindi lamang negosyo, ito ang kanyang dugo at pawis,
ang kanyang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. At mayroon siyang 2 taon para magkaroon ng isang biological heir. Ang kanyang mga nakaraang relasyon ay puro walang saysay, puro pango, at walang ni isa ang nakapagbigay sa kanya ng kahit isang anak. Hindi siya nagtitiwala sa sinuman sa labas ng kanyang bilog. Kailangan niya ng isang taong ganap niyang mapagkakatiwalaan. Isang taong malinis. Isang taong hindi masisilaw sa kanyang yaman o posisyon. Sa ilalim ng malaki at modernong mansyon ng Rojas Global, si Lyra Cruz ay naglilinis ng mga high-tech medical equipment sa infirmary ng Manor. Siya ay hindi lamang isang simpleng katulong. Si Lyra ay isa sa iilang mga espesyalistang nurse at physical therapist na pinagkakatiwalaan ni Armando Rojas. 8 taon na siyang nagtatrabaho sa kanya, at sa mga taong iyon, nasaksihan niya ang pagiging henyo ni Armando, ang kanyang walang kapagurang dedikasyon, at ang unti-unting paglitaw ng kanyang sakit. Hindi niya maintindihan ang kalikasan ng sakit, dahil palaging malabo ang paliwanag ng mga doktor, ngunit naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa amo. Ang kanyang mga responsibilidad ay higit pa sa paglilinis, kasama rito ang pagsubaybay sa kalusugan ni Armando, pag-aalaga sa kanyang mga pangangailangan, at pagtiyak sa kanyang kaginhawaan. Si Lyra ay tahimik, masipag, at may matinding empatya. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa paglilinis, pag-aayos, pag-aalaga. Ngunit ang kanyang puso ay masanay sa pagmamasid at pag-unawa. Sa bawat araw, nakita niya ang bigat sa balikat ni Armando, ang pagtaas ng stress, at ang paminsan-minsang panginginig ng mga kamay nito. Si Armando ay isang reclusive na tao, ngunit sa kanyang mga tauhan, lalo na sa mga pinagkakatiwalaan niya tulad ni Lyra, siya ay matikas pa rin, ngunit may malalim na kalungkutan sa mga mata. Lyra, tawag ni Emelinda, ang kapwa niya nurse at matalik na kaibigan. Narinig mo ba ang balita? May emergency board meeting daw sa Rojas Global bukas. Ang laki ng tensyon. Nag-aalala si Lyra. Alam niya na ang mga board meeting ay laging nagdudulot ng problema dahil sa pagpaplano ng mga tiyuhin ni Armando. Madalas silang sumusubok na kunin ang kontrol ng kumpanya, lalo na sa tuwing may bahagyang pagbagsak sa merkado o sa kalusugan ni Armando. Tungkol saan daw, Emelinda, tanong ni Lyra, pinupunasan ang isang monitor. Ewan ko. Pero nakita ko si Don Ricardo at Paolo kanina, parang may ngisi sila sa mga labi na hindi maganda. At nakita ko si Aling ko, mukhang pagod na pagod, lumabas ng Manor ng may mabigat na mukha. Iba ang hangin ngayon, Lyra. Napansin din ni Lyra ang kakaibang pagtaas ng security sa paligid ng mansyon nitong mga nakaraang linggo. Hindi na ito ang karaniwang pag-iingat, parang may itinatago o pinipigilan. Ang bawat sulok ng mansyon ay may tihi, at ang mga tauhan ay pinili ng lubusan, pero ang mga nangyayari sa board level ay lihim pa rin. Alam niyang may mas malaki pang nangyayari na hindi niya naiintindihan. Kinagabihan, habang nililigpit ni Lyra ang hapunan sa study room ni Armando, napansin niyang tahimik at malalim ang iniisip nito. Nakatingin lamang ito sa malaking panoramic window na nagpapakita ng tanawin ng syudad, ang kanyang mga kamay ay mahinang kumakabig sa armrest ng upuan. Bihira niyang makita si Armando na ganito, walang tigas, walang aura ng kapangyarihan. Mukha siyang nag-iisa at nagdadalamhati. Ang kanyang balikat ay nakakakita ng hindi kapansin-pansing pagbagsak, isang tanda ng kanyang lumalalang kondisyon. Sir Armando, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Lyra, mahina ang boses. Abalang-abala siya sa paglalagay ng trays ng sariwang katas ng prutas sa dining table nang ilang beses na rin niyang nakita si Armando na ganito. Napapitlag si Armando sa kanyang pagkakatulala. Nagtaas siya ng tingin kay Lyra, ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay may ulap na hindi pa niya nakita kailanman, takot, at higit pa roon, desperasyon. Ngunit mayroon ding pagtitiwala sa kanyang mga mata, isang bagay na nagpakalma sa puso ni Lyra. Lyra, sabi niya, medyo mapait ang boses. May sasabihin ako sa iyo. Isang bagay na kailangan kong sabihin sa isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Kinabahan si Lyra. Ang seryosong tono ni Armando ay bihira at laging may malalim na dahilan. Ano po iyon, sir? Humugot si Armando ng isang mahabang buntong hininga. Lyra, kailangan ko ng tulong mo. Isang tulong na walang ibang makakapagbigay. Ito ay tungkol sa hinaharap ng Rojas Global, at higit pa rito, sa kinabukasan ng lahat ng taong nakasalalay sa amin.
Nag-aalala si Lira, ngunit handang makinig. Lahat po ng kaya ko, Sir Armando. Sabihin niyo lang po. Lumapit si Armando. Ang boses niya ay nanginginig, halos hindi marinig, isang bagay na hindi karaniwan sa kanya. Kailangan ko ng tagapagmana, Lira. Isang taong magpapatuloy ng aking pangalan, ng aking legacy. At gusto kong ikaw ang magbigay sa akin ng anak na iyon. Napatigil si Lira. Ang silid ay parang lumiit, ang hangin ay bumigat. Ang kanyang puso ay nagsimulang lumagablab sa dibdib, hindi lamang sa takot, kundi sa pagkalito. Ito ay isang kahilingan na hindi niya kailanman naisip, kahit sa kanyang pinakamalalim na panaginip. Ano po, bulong niya, halos hindi marinig. Ipinaliwanag ni Armando ang lahat, ang kanyang sakit, ang tiyuhin at pinsan niya, ang trust agreement, ang ticking clock, na nagbabanta sa kanyang kapangyarihan at pamana. Ang pagdududa niya sa bawat babae na nagdaan sa buhay niya, puro mga materyalistikong nilalang na naghahangad lamang sa kanyang pera. Sa loob ng 8 taon mo dito sa bahay na ito, Lira, nakita ko ang iyong dedikasyon. Hindi mo ako kailanman ipinagkanulo, hindi ka nagnakaw, hindi mo ibinunyag ang aking mga lihim sa media. Alam kong ikaw ay mabait, pasensyoso at masipag. May malalim kang integridad na bihira kong makita. Kailangan ko ang isang taong tulad mo para maging ina ng aking anak, Lira. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko upang hindi maging bahagi ng eskema ng tiyuhin ko. Ang iyong integridad ay ang tanging kalasag laban sa kanila. Naging irregular ang paghinga ni Lira. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng pagtutol. Ang kanyang pagpapalaki, ang kanyang mga paniniwala, lahat ay sumasalungat sa ganitong kahilingan. Sir Armando, ako po ay birhen. Nagulat si Armando. Birhen ka? Tumango si Lira, nanginginig ang mga kamay. Hindi pa po ako nakasama ng lalaki kailanman. Paano niyo po ako mahihingi ng ganito? Isa itong bagay na sagrado sa akin. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan si Armando. Hindi niya ito inaasahan. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas malambot, mas magalang. Lira, alam kong malaki ito. Ngunit isipin mo, aalagaan kita habang buhay. Ikaw at ang bata ay hindi kailanman magkukulang sa anuman. Bibigyan kita ng seguridad, ng mga oportunidad na hindi mo kailanman naisip. Hindi ko hinihingi na mahalin mo ako. Kailangan ko lang ang tagapagmana, isang lehitimong tagapagmana upang protektahan ang Rojas Global. Naramdaman ni Lira ang pagkahilo. Lumaki siya sa isang mahigpit na tahanan kung saan ang kalinisan ay sagrado, pinayuhan ng kanyang lola Elena. Ang pagbibigay ng sarili sa isang lalaki sa ganitong sitwasyon, sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, ay tila hindi maiisip, isang paglabag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sir Armando, hindi ko po alam kung kaya ko ito. Hindi ko po maintindihan kung bakit ako. Nagdilim ang mga mata ni Armando sa desperasyon. Please, Lira. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kung hindi ito gagana, ang Rojas Global ay magiging abo sa mga kamay ng mga sakim na tao. Ang mga buhay ng libu-libong manggagawa ay mapanganib. Hindi lang ito tungkol sa akin, Lira. Ito ay tungkol sa isang pamana na nilikha para sa ikabubuti ng lahat. Ang mga salita ay nagdulot ng kilabot sa kanyang likod. Si Armando Rojas, isang lalaking hindi kailanman nagmakaawa sa kahit sino, ay nagmamakaawa sa kanya. Ngunit kaya ba niya itong gawin? Kaya ba niyang isuko ang lahat ng pinaniniwalaan niya para sa hiling ng isang taong may taning ang buhay, hindi sa kamatayan, kundi sa pagkawasak ng kanyang pagkatao? Lumipas ang mga araw, ngunit lalong bumigat ang tensyon sa mansyon. Si Armando ay hindi isang taong ulit-ulit, ngunit sa bawat pagpasok ni Lira sa silid, nakahanap siya ng paraan upang banggitin ang kanyang kahilingan. Sa simula, iniiwasan niya ito, naghahanap ng dahilan upang manatiling abala. Naglinis siya ng sahig ng mas matagal kaysa karaniwan, inayos ang mga bookshelf ng 2 beses, at naglaan pa ng dagdag na oras sa paghugas ng pinggan. Ngunit gaano man siya subukan, hindi niya matakasan ang bigat ng mga salita ni Armando. Ang kanyang mga salita ay tila sumusunod sa kanya sa bawat sulok ng malaking mansyon. Bukod pa rito, naramdaman ni Lira ang pagtaas ng presyon mula sa labas. Nakikita niya si Don Ricardo at Paolo na madalas sa mansyon, may mga abogado at mga di kilalang doktor na kasama. Narinig niya ang mga bulong tungkol sa mental instability ni Sir Armando, mga tsismis na unti-unting kumakalat sa mga tauhan.
Isang beses, habang nag-aalaga siya ng hardin, narinig niya si Paolo na nagbabanta sa isang matandang hardinero, na sinisigaw na, masusunog ang lahat, kung hindi makikipagtulungan ang mga tao. Naramdaman ni Lyra ang pagtaas ng stake. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang lalaking may sakit, ito ay tungkol sa isang buong imperyo na nakasandal sa bingit ng pagbagsak. Isang gabi, habang ang araw ay nagtatapon ng gininto ang sinag sa malaking sala, natagpuan niya si Armando na nakaupo sa dilim, nakasubsob ang ulo sa mga kamay. Mukha siyang natalo, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang dating matikas na tindig ay nawala. Ang malalim na uka sa kanyang noo ay mas lumalim at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakita ni Lyra ang katotohanan, hindi lang ito tungkol sa isang henyo na nalalanta, ito ay tungkol sa isang tao na nawawalan ng kontrol sa kanyang buhay, sa kanyang kapalaran at sa kanyang legacy. Sir Armando, tawag niya, nag-aalangan. Nag-aalala siya sa kanyang lumalalang kalusugan na lalong nagpapahina sa kanya. Nagtaas siya ng tingin, ang kanyang mukha ay mas pagod kaysa kailanman niyang nakita. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. I'm sorry kung nagawa kitang hindi komportable, Lyra, sabi niya ng mahina, ang kanyang boses ay isang manipis na hibla ng pagod. Hindi ko lang alam kung ano pa ang gagawin ko para mailigtas ang lahat ng pinaghirapan ko. Kumirot ang puso ni Lyra. Lumipas ang mga taon niya sa mansyon na ito, nakikita siyang nagbibigay ng utos sa mga boardroom, gumagawa ng malupit na deal sa negosyo, at nagpapahamak sa mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ngayon, isa lang siyang tao na humaharap sa pagkawala ng kanyang kakayahan, nag-iisa at natatakot sa pagbagsak ng kanyang imperyo sa mga kamay ng kanyang pamilya. Hindi ito tungkol sa kamatayan, kundi sa pagkawasak ng lahat ng kanyang pinaghirapan at ang epekto nito sa libu-libong pamilya. Humugot si Lyra ng malalim na hininga. Ang kanyang puso ay gumawa ng isang desisyon. Kung sasabihin ko pong, ano po ang mangyayari? Umupo si Armando, may pag-asa sa kanyang mga mata. Sisiguraduhin kong maaalagaan ka. Isusulat ko ang lahat sa isang legal na dokumento, isang napakalakas na kasunduan na protektahan ka. Ikaw at ang bata ay magmamana ng lahat, at hindi ka na kailanman mag-aalala sa anuman. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng isang guardian na pinagkakatiwalaan upang gabayan ang bata hanggang sa tamang edad, at ikaw, Lyra, bilang ina, ang magiging sentro ng lahat ng desisyon tungkol sa bata. Hindi nila kailanman magagawang angkinin ang Rojas Global. Lumunok si Lyra. Hindi niya kailanman naisip ang maging ina, lalo na sa ganitong paraan. Ngunit si Armando ay nanganganib na mawalan ng kontrol sa kanyang sarili at sa kanyang pinaghirapan, at sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, wala siyang ibang matatakbuhan. Humugot siya ng mabagal na hininga, bumilis ang tibok ng puso niya. Sige po, sir. Gagawin ko po. Lumaki ang mga mata ni Armando, kumislap sa halo ng pagkabigla at matinding relief. Gagawin mo. Tumango siya ng nag-aalangan, isang tahimik na pangako sa kanyang mga mata. Opo. Magkakaroon po ako ng anak niyo. Pero may mga kondisyon po ako, Sir Armando. Ano man, Lyra. Ano man, sabi niya, sabik. Hindi po ito tungkol sa pera o sa mana. Gagawin ko po ito dahil wala po kayong ginawa kundi maging mabait sa akin at sa aking pamilya, lalo na kay Lola Elena. Binigyan niyo po ako ng mga pagkakataon na hindi ko sana nakamit. Inalagaan niyo po kami na parang sarili niyo. Ito ang paraan ko ng pagbibigay ng kapalit upang maprotektahan ang lahat ng pinaghirapan niyo. Kumikislap ang mga mata ni Armando, halatang nagulat sa kanyang pagkaprangka at pagiging altruistic. Lyra, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko inasahan iyan. Nagbigay si Lyra ng maliit na ngiti. Pangako lang po sa akin ng isang bagay. Ano man ang mangyari, maging tapat po kayo sa akin sa lahat ng oras. Hindi lang ito tungkol sa isang tagapagmana. Ang isang bata ay nangangailangan ng pagmamahal, ng pamilya, ng kinabukasan. Kung gagawin ko ito, gusto kong malaman na nandoon kayo hanggang sa huli, na gagawin niyo ang lahat para sa anak na ito. Lumapit si Armando, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Ipinapangako ko sa iyo, Lyra. Bibigyan ko ang batang ito ng lahat ng pagmamahal sa mundo, at hindi ko hahayaan na pagsisihan mo ang desisyong ito. Aalagaan ko kayo at ang aking pamana hanggang sa aking huling hininga. Tumango si Lyra. Wala nang balikan ngayon. Ang kanyang desisyon ay ginawa,
Ang kapalaran ng Rokas Global at ang kanyang sariling kinabukasan ay nakasalalay sa isang pagpili. Nakaupo si Lyra sa kanyang maliit na silid, nakatingin sa kisam. Sumang-ayon siya. Sinabi niya ngunit habang lumalalim ang realidad ng kanyang desisyon, isang buhawi ng emosyon ang lumukob sa kanya, takot, kawalan ng katiyakan, at isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Ito ay isang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng isang serbisyo, ito ay tungkol sa pagbibigay ng isang bahagi ng kanyang sarili, ng kanyang pagkatao, sa isang layunin na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ito ay isang legal na kasunduan para sa isang biological heir. Ito ay isang proseso na magliligtas sa isang pamana. Hindi ito dapat mga hulugan ng kahit ano, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi ito dapat mga hulugan ng kahit ano. Pero ang kanyang puso ay nagsasabi ng iba, na ang paggawa nito ay magbabago sa lahat. Kinabukasan, nilakasan niya ang kanyang loob at kumatok sa pintuan ng study room ni Armando. Pasok, malalim na boses nito ang tumawag. Pumasok siya, kinakabahang pinagpapawisan ang mga kamay. Nakaupo si Armando sa likod ng kanyang mahogany desk, nakasuot ng malinis na puting kamisa. Mukha siyang mas maganda ngayon, hindi na gaanong nagdadalamhati, mas buhay. Pinag-isipan ko po ang lahat, sir, simula niya, kalmado ang boses, sinisikap na panatilihin ang kanyang profesionalismo sa gitna ng matinding emosyon. Dahil po sa sumang-ayon ako, sa tingin ko po ay dapat tayong dumaan sa artificial insemination. Iyon po ang pinakaligtas na paraan para sa aming dalawa, at hindi po magiging komplikado, sa emosyonal na paraan. Sumandal si Armando sa kanyang upuan, ipinagsalikop ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid, na tila na puno ng hindi nasasalitang mga emosyon. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Lyra. Lyra, kailangan kong maging tapat sa iyo, sabi niya, mas malambing kaysa karaniwan ang kanyang boses, at mayroong isang bahagyang pagkanginginig sa kanyang mga salita. Hindi ko gusto na maging isang clinical process lang ito. Hindi ko gusto na maging isang transaksyon lamang. Napakunot ang noo ni Lyra, hindi lubos na nauunawaan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Ang kanyang mga mata ay nanunungkit sa kanyang mga mata, puno ng isang malalim na pagnanasa. Kung gagawin natin ito sa natural na paraan, Lyra, malaki ang ibig sabihin nito sa akin. Dahil sa aking kalagayan, ang bawat koneksyon ay mahalaga. Ang sandaling iyon gusto kong maramdaman ito, ang buong karanasan. Gusto kong makaramdam ng koneksyon sa aking anak mula pa sa simula, hindi lang basahin sa isang medical report. Bukod pa rito, sa sitwasyon ko, ang pagiging natural ang tanging paraan para tiyakin na walang magdududa sa biological connection ng bata sa akin, lalo na sa harap ng mga kalaban ko. Umiling si Lyra, umatras. Ang kanyang puso ay bumibilis sa dibdib. Pero sir, sinabi ko po sa inyo, ako po ay berhen. Hindi po ito isang bagay na basta-basta ko lang gagawin o kukonsintihin. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, isang halo ng takot at pagtatanggol sa kanyang mga paniniwala. Nagdilim ang mga mata ni Armando sa emosyon, ngunit hindi sa galit, kundi sa isang matinding pag-unawa at pag-aalala. At iginagalang ko iyan, Lyra. Lubos akong nagtitiwala sa iyong karangalan at integridad. Ngunit Lyra, kung gagawin mo ito para sa akin, ipinapangako ko sa iyo na ikaw at ang ating anak ay hindi kailanman maghihirap sa buhay niyo. Sisiguraduhin ko iyan. Pangako, hindi kailanman magiging usap-usapan o duduhan ang iyong karangalan, Lyra. Ikaw ay magiging respetadong ina ng aking tagapagmana. Aalagaan kita at ipagtatanggol kita mula sa anumang kritisismo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay, ang mga aral ng kanyang lola Elena tungkol sa kalinisan at pag-aasawa, ay sumisigaw sa kanya na tanggihan. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Armando, talagang tiningnan niya ito. Hindi lang siya ang kanyang amo. Siya ay isang taong may sakit, desperado para sa isang bagay na may kapangyarihan siyang ibigay. Higit pa rito, nakita niya ang takot sa kanyang mga mata, takot na mawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan at ang mga buhay na nakasalalay dito. Isipin mo lang, Lyra, sabi niya, halos pabulong ang boses, hindi ko kayang mawala ang Rokas Global, at kailangan kong ipagtanggol ang legacy na ito. Ang iyong tulong ang huling pag-asa ko. Tumalikod si Lyra at lumabas ng silid, bumibilis ang tibok ng puso.
Kaya ba niya talagang gawin ito? Kaya ba niyang isuko ang kanyang mga paniniwala para sa isang mas malaking layunin? Nakaupo si Lyra sa kanyang silid ng ilang oras, nag-iisip. Hindi lang ito tungkol sa pera o seguridad. Si Sir Armando ay laging mabait sa kanya. Nang magkasakit ang kanyang lola Elena at nangailangan ng operasyon, binayaran niya ang lahat ng bayarin nang walang pag-aalinlangan at personal pang binisita ito sa ospital. Nang hindi kayang bayaran ng kanyang nakababatang kapatid ang matrikula, sinagot ni Armando ang lahat, sinisigurado na nakakakuha ang bata ng pinakamahusay na edukasyon sa isang magandang paaralan. Hindi niya kailanman tinrato si Lyra na parang isang katulong o isang tauhan lamang. Tinrato niya ito na parang pamilya, nagbigay ng payo at suporta. Hindi niya kayang baliwalain iyon. Ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang legacy, ay nakasalalay sa isang desisyon na hiningi sa kanya. Bukod pa rito, nakita niya ang lumalalang sitwasyon. Ang balita tungkol sa board meeting na isinagawa ni na Don Ricardo at Paolo ay kumalat na. Ang mga abogado ng dalawang ito ay nagsisimula ng gumawa ng mga legal na hakbang, sinusubukang ideklara si Armando na unfit dahil sa kanyang lumalalang sakit na mailayuning kunin ang kontrol ng Rojas Global. Narinig niya ang mga bulungan ng mga tauhan na takot na mawala ng trabaho kung sakaling magbago ang pamamahala. Ang sitwasyon ay naging mas matindi at ang pagpili ni Lyra ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi sa maraming tao na nakasalalay sa Rojas Global. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, natagpuan niya si Armando sa kanyang study room. Nakatingin ito sa labas ng bintana, malalim ang iniisip, tila nag-iisa sa malawak na mundo. Sa sandaling pumasok siya, lumingon ito, puno ng pag-asa ang mga mata, ngunit may bahid pa rin ang kawalan ng pag-asa. Lyra, boses niya ay maingat, puno ng pag-asa. Humugot si Lyra ng malalim na hininga, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang pinakamahirap na desisyon na kailangan niyang gawin sa kanyang buhay. Nakapagdesisyon na po ako, sir. Umupo siya at lumunok si Lyra. Gagawin ko po. Isang alon ng relief ang dumapo sa mukha ni Armando, na puno ng pagkabigla at malalim na pasasalamat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Lyra, pinatatag ang kanyang boses. Pero hindi po dahil sa pera. Hindi po dahil sa mana, kahit na alam kong malaki ang ibig sabihin nito. Gagawin ko po ito dahil wala po kayong ginawa kundi maging mabait sa akin at sa aking pamilya, lalo na kay Lola Elena at sa aking kapatid. Binigyan niyo po ako ng mga pagkakataon na hindi ko sana nakamit. Inalagaan niyo po kami na parang sarili niyo. Ito ang paraan ko ng pagbibigay ng kapalit upang maprotektahan ang lahat ng pinaghirapan niyo mula sa mga taong gustong sirain ito. Kumikislap ang mga mata ni Armando, halatang nagulat sa kanyang pagkaprangka at sa lalim ng kanyang altruismo. Lyra, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko inasahan iyan. Hindi ko inasahan ang ganitong klaseng kabaitan mula sa sinuman. Nagbigay si Lyra ng maliit na ngiti, isang halo ng kalungkutan at determinasyon. Pangako lang po sa akin ng isang bagay. Ano man ang mangyari, maging tapat po kayo sa akin sa lahat ng oras. Hindi lang ito tungkol sa isang tagapagmana. Ang isang bata ay nangangailangan ng pagmamahal, ng pamilya, ng kinabukasan. Kung gagawin ko ito, gusto kong malaman na nandoon kayo hanggang sa huli, na gagawin niyo ang lahat para sa anak na ito, at naprotektahan niyo kami mula sa anumang gulo. Lumapit si Armando, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Umabot siya at marahan na hinawakan ang kamay ni Lyra, ang kanyang hawak ay matatag at puno ng paggalang. Ipinapangako ko sa iyo, Lyra. Bibigyan ko ang batang ito ng lahat ng pagmamahal sa mundo, at hindi ko hahayaan na pagsisihan mo ang desisyong ito. Aalagaan ko kayo at ang aking pamana hanggang sa aking huling hininga. Ang bawat salita ay gagawin kong totoo. Tumango si Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha, ngunit puno rin ng isang bagong determinasyon. Wala nang balikan ngayon. Ang kanyang desisyon ay ginawa. Ang kapalaran ng Rojas Global at ang kanyang sariling kinabukasan ay nakasalalay sa isang pagpili na ginawa ng puso, hindi ng pag-iisip. Nakatayo si Lyra sa harap ng salamin sa kanyang maliit na silid, nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinapatakbo niya ang mga ito sa malasutla na night dress na ibinigay ni Armando. Hindi ito katulad ng anumang isinuot niya noon, malambot, delikado at kakaibang pribado. Ito ay isang kasuotan na para sa isang nobya, hindi isang kasambahay.
Bilis ang tibok ng puso niya habang iniisip niya ang mangyayari. Sumang-ayon siya rito, ngunit ngayong malapit na ang sandali, bumalot ang takot sa kaibuturan ng kanyang puso. Paano ako nakarating dito? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang buhay ay napakababang loob, puno ng simpleng pangarap, ngunit ngayon ay nasa bingit siya ng isang desisyon na magbabago sa lahat. Isang katok sa pintuan ang nagpatalon sa kanya. Lira, malumanay ngunit matigas na boses ni Armando. Humugot siya ng malalim na hininga bago buksan ang pintuan. Nakatayo si Armando doon, nakasuot ng simpleng puting robe. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, na para bang ginugol niya ang oras sa pag-iisip. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya na maihalong lambing at isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi niya lubos maintindihan, paggalang, pagtitiwala, at isang uri ng pagnanasa na hindi lamang pisikal. Sigurado ka ba rito, Lira? Tanong niya ng mahina, ang kanyang mga mata ay nanunungkit sa kanya, naghahanap ng anumang pag-aalinlangan. Hindi niya gusto na pilitin siya. Tumango si Lira, bagaman nanatiling tense ang kanyang katawan. Ibinigay ko po sa inyo ang aking salita, sir. At pinag-isipan ko po ito ng husto. Inabot niya at bahagyang hinawakan ang kanyang braso. Ang kanyang hawak ay magaan ngunit matatag. Lira, ngayong gabi, hindi ko gusto na isipin mo ako bilang iyong amo. Hindi ko gusto na maramdaman ito na parang isang tungkulin. Gusto kong maging komportable ka, na magtiwala ka sa akin. Gusto kong malaman mo na hindi ito isang sapilitang gawain, kundi isang pinagkasundoang pag-asa. Lumunok siya, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Nagtiwala po ako sa inyo, Jimmy Armando. Bumuntong hininga siya, umiling. Walang formalidad ngayong gabi. Tawagin mo lang akong Armando, Lira. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na alisin ang mga hadlang sa pagitan nila. Nag-alinlangan si Lira, isang sandali ng pagkalito, bago bumulong. Sige po, Armando. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na may kakaibang pakiramdam, isang pagkilala sa isang bagong ugnayan. Ngumiti siya, isang tunay at malungkot na ngiti, at kinuha ang kanyang kamay, inakay siya sa loob ng kanyang malaking kwarto. Ang malambot na ilaw ng kandila ay kumikislap, naglalabas ng maiinit na anino sa espasyo, pinapagaan ang dating formal na silid. Ilang beses nang nakapasok si Lira sa silid na ito para maglinis, ngunit ngayong gabi, lahat ay tila kakaiba. Ang bawat detalye, mula sa mabangong amoy ng mga bulaklak hanggang sa malambot na tugtog na nagmumula sa isang lihim na speaker, ay dinisenyo upang lumikha ng isang kapaligiran ng kapayapaan at pag-iisa. Umupo siya ng matigas sa gilid ng kama, nakasiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisam. Umupo si Armando sa tabi niya, maingat na pinagmamasdan siya. Kinakabahan ka, sabi niya ng malumanay, ang kanyang boses ay isang nakakapagpakalma. Bumuntong hininga siya ng nanginginig, hindi kayang itago ang kanyang emosyon. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Hindi ko po kailanman naisip na darating ako sa ganitong punto. Hinawakan ni Armando ang kanyang mukha, ang kanyang hawak ay mainit at nakasisiguro, binibigyan siya ng pakiramdam ng proteksyon. Wala kang kailangang gawin, Lira. Magtiwala ka lang sa akin. Gagabayan kita. Ang mahalaga ay ang iyong kaginhawaan at ang ating pagtitiwala sa isa't isa. Tumingin siya sa kanyang mga mata, ang kanyang hininga ay huminga ng malalim habang lumalapit ito. Ang kanyang mga labi ay bahagyang dumampi sa kanya, malambot at mabagal, binibigyan siya ng oras upang lumayo kung gusto niya. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang katawan habang nilaliman ni Armando ang halik, ang kanyang mga daliri ay gumuhit ng pinong mga disenyo sa kanyang balat na tila sinusuri ang kanyang bawat reaksyon. Ang bawat hawak ay pasensyoso, ang bawat galaw ay idinisenyo upang maibsan ang kanyang mga takot, upang alisin ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi pa nakaramdam ng ganito si Lira noon, ang kanyang katawan ay tumutugon sa haplos ng isang lalaki. Ang kanyang puso ay bumibilis sa pagitan ng takot at pag-usisa. Ito ay isang sandali ng pagbabago ng pagtuklas. Ayos ka lang ba, Lira? Bulong ni Armando sa kanyang mga labi, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng pag-aalala. Tumango siya, bagaman nanginginig ang kanyang katawan, isang pag-amin sa kanyang pagkabigla ngunit pagtanggap. Sa tingin ko po, iba po ito sa inaasahan ko. Ngumiti si Armando, isang tunay at malambing na ngiti, humalik sa kanyang noo.
Kung gayon, dahan-dahan lang tayo, Lira. Walang nagmamadali. Ngayong gabi ay tungkol din sa iyo, Lira, sa iyong kaginhawaan at sa iyong tiwala, tulad ng sa akin. Habang patuloy na hinahawakan ni Armando si Lira nang may banayad na paggalang, may napagtanto si Lira. Hindi na lang ito tungkol sa pagbibigay sa kanya ng tagapagmana. Ito ay ang simula ng isang bagay na hindi niya lubos maintindihan, isang bagay na mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Ito ay isang koneksyon na nabuo sa pagtitiwala, pag-unawa, at isang pag-asa sa kabila ng desperasyon. At wala nang balikan ngayon. Ang kanyang mundo ay lumalawak at siya ay handang harapin ito. Nakabalandra si Lira sa malambot na kumot, ang kanyang puso ay bumibilis sa kanyang dibdib. Ang haplos ni Armando ay mainit, matatag, at pasensyoso, ngunit nanginginig pa rin siya sa ilalim niya. Ito ay isang hindi nakapagsisimulang teritoryo para sa kanya, isang karanasan na hindi niya kailanman naisip para sa kanyang sarili, lalo na sa ganitong paraan. Ang kanyang isip ay puno ng halo-halong emosyon. Napansin ni Armando ang kanyang pag-aalangan at hinaplos ang kanyang pisngi ng malumanay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Lira, nanginginig ka, sabi niya ng mahina. Hindi natin kailangang gawin ito ngayong gabi kung hindi ka pa handa. Hindi ko gusto na pilitin ka sa anumang paraan. Lumunok si Lira, nakatingin sa kanyang malalim na kayumangging mga mata. Walang presyon sa mga ito, walang demand, tanging pag-unawa lamang. Iyon ang nakapagpakalma sa kanya. Hindi, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong uri ng determinasyon. Gusto ko itong gawin. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Ito ay bagong karanasan para sa akin. Humugot si Armando ng maliit na hininga, isang halo ng relief at lambing sa kanyang ekspresyon. Hinawakan niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga hinlalaki ay gumuhit ng mabagal na bilog sa kanyang balat, isang kilos na nagpapahiwatig ng pagtitiwala at paggalang. Kung gayon, dahan-dahan lang, okay. You don't have to do anything, just feel. Gabayan mo lang ako. Ang mahalaga ay ang iyong kaginhawaan. Tumango si Lira, ngunit nanatiling tense ang kanyang katawan sa una. Lumapit si Armando, humalik ng malambot sa kanyang mga labi, hinikayat siya sa sandali. Ang kanyang mga galaw ay hindi minadali na para bang mayroon siyang lahat ng oras sa mundo upang gawin siyang komportable, upang masiguro na ang kanyang bawat reaksyon ay binibigyan ng paggalang. Ang kanyang mga labi ay gumapang sa kanyang panga, nag-iiwan ng bakas ng init sa kanyang balat. Naging hindi regular ang paghinga ni Lira, ang kanyang mga daliri ay kumakapit sa mga kumot habang ang hindi pamilyar na sensasyon ay umaagos sa kanya, isang halo ng takot at isang kakaibang pag-akit. Laging iniisip niya na ang kanyang unang pagkakataon ay puno ng takot, ngunit kay Armando, mayroon itong ibang bagay, isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang uri ng malalim na kapayapaan at koneksyon. Mag-relax ka, Lira, bulong niya sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay isang nakakapagpakalma sa kanyang nerbiyos. Sinubukan niyang mag-focus sa kung paano gumagalaw ang mga kamay nito sa kanyang katawan, sa kung paano siya nito tinrato na parang isang bagay na delikado at mahalaga, isang yaman na dapat ingatan. Dahan-dahan, ang tensyon sa kanyang mga kalamnan ay lumuwag, ang kanyang katawan ay natutong magtiwala sa kanya, sa bawat haplos at bawat galaw. Kinuha ni Armando ang kanyang oras, hindi nagmamadali, hindi pumupuwersa. Ang bawat hawak, bawat halik ay inilaan upang gabayan siya sa ginhawa, sa isang paglalakbay ng pagtuklas. At nang dumating ang sandali, ito ay mailambing, hindi pagmamadali, isang tunay na koneksyon ng dalawang kaluluwa. Naging ganap na konektado ang kanilang mga kaluluwa, ang kanilang mga katawan ay sumasayaw sa iisang ritmo, sa ilalim ng ilaw ng mga kandila na dahan-dahang lumulubog. Nakahiga si Lira sa mga bisig ni Armando, ang kanyang katawan ay pagod ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Nakatawid siya sa isang linya ngayong gabi, isang linya na hindi na niya kailanman mababalikan. Ngunit sa halip na pagsisisi, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan, isang pagtanggap sa kanyang desisyon. Ayos ka lang ba, Lira? Malumanay na boses ni Armando habang gumuguhit siya ng tamad na bilog sa kanyang likod. Tumango siya laban sa kanyang dibdib. Sa tingin ko po. Kakaiba po, pero ayos po. Hinalikan niya ang kanyang noo, isang pangako sa kanyang mga labi. Salamat, Lira. Maraming salamat sa lahat ng ito. Hindi siya sumagot dahil sa kaibuturan ng kanyang puso alam niyang ito ay simula pa lamang.
Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Nagising si Lyra sa init ng mga bisig ni Armando na nakayakap sa kanya. Ang gabing iyon ay hindi katulad ng anumang karanasan niya noon, at habang ang ilaw ng umaga ay dumadaan sa mga kortina, nagsimula ng manumbalik ang katotohanan. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa kanya, hindi lamang bilang isang tungkulin, hindi lamang dahil sa hiniling niya, kundi dahil sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng takot at pag-aalinlangan. Mayroon siyang nakitang pagtitiwala at pag-asa sa kanyang mga mata na nagpakilos sa kanya. Gumuloy si Armando sa tabi niya, humigpit ang kanyang malakas na bisig sa kanyang baywang. Mainit ang kanyang hininga sa kanyang balikat habang bumubulong siya ng, "Magandang umaga, Lyra. Kumusta ang gising mo?" Lumunok siya, hindi sigurado kung paano tutugon sa bagong antas ng intimacy. Lahat ay tila iba na ngayon. Hindi na lang siya ang kanyang nurse, hindi na lang siya si Lyra Cruz. Siya na ang babaeng nagdadala ng kanyang tagapagmana. "Magandang umaga," sa wakas ay bulong niya, bahagyang gumalaw, pakiramdam na mayroon ng isang hindi nakikitang tali na nag-uugnay sa kanila. Umupo si Armando, nakasandal sa isang siko, pinag-aaralan ang kanyang mukha. Hinaplos niya ang kanyang pisngi, at hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, tanging isang halo ng pag-unawa at isang malalim na pag-iisip. "Ano ang nararamdaman mo, Lyra? Maging tapat ka sa akin." Nag-alinlangan si Lyra, nag-iisip ng tamang salita. "Kakaiba po iba. Parang may nagbago sa loob ko, sa pakiramdam ko. Hindi ko po maintindihan." Ngumiti siya ng malambing, isang ngiti na nagpaparamdam sa kanya ng kalmado. "Inasahan ko iyan. Ang mga malalaking desisyon ay laging may kasamang malalaking pagbabago. Normal lang iyan, Lyra." Katahimikan ang bumalot sa kanila, komportable, ngunit puno ng hindi nasasalitang mga iniisip. Nagsimula nang lumabas ang araw, ang mga sinag ay dahan-dahang gumagapang sa silid, nagbibigay ng bagong liwanag sa lahat. Ibinaba ni Lyra ang kanyang tingin, biglang nakaramdam ng pagka-conscious sa hubad niyang balikat, ngunit ang hawak ni Armando sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. "Sir Armando D." Armando, malumanay niyang itinatama, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamahal. "Walang formalidad sa pagitan natin ngayon, Lyra. Hindi na tayo amo at empleyado sa ganitong aspeto. Tayo na ay partner sa isang napakahalagang misyon." Tumango siya, ngunit nahirapan pa rin sa pagiging intimating tawagin siya sa pangalan. "Armando, ano na ang mangyayari ngayon? Sa atin, sa Rocas Global." Inabot niya ang kanyang kamay, pinag-ugnay ang kanilang mga daliri, ang kanyang hawak ay matatag at nakapagpakalma. "Ngayon, maghihintay tayo. Maghihintay tayo kung ang ating gabing magkasama ay magdadala ng anak na lubos kong inaasahan. At anuman ang mangyari, Lyra, hindi ka kailanman mag-iisa sa rito. Aalagaan kita at ang ating anak. Haharapin natin ito ng magkasama." Ang unang hakbang ay ginawa na. Ang kanyang mga salita ay nakapagpakalma, ngunit hindi kayang baliwalain ni Lyra ang bigat na pumipiga sa kanyang dibdib. Nakatawid na siya sa isang linya na hindi na niya kailanman mababalikan, at habang tila payapa si Armando dito, hindi siya sigurado kung ano ang nararamdaman niya sa lalim ng pagbabagong iyon. Ibinigay niya sa kanya ang isang bagay na walang sinuman ang nagkaroon noon, ang kanyang kalinisan, ang kanyang sarili, ang kanyang buong pagtitiwala. At gusto man niya o hindi, hindi na kailanman magiging pareho ang kanyang buhay. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, puno ng pag-asa, takot, at isang bagong uri ng koneksyon na nabuo sa gitna ng desperasyon. 4 na linggo na ang nakalipas mula noong gabi iyon. Si Lyra ay nakatayo sa banyo ng kanyang pribadong kwarto, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang pregnancy test. 2 makapal na linya ang nakatitig pabalik sa kanya, nagkukumpirma ng kanyang hinala sa loob ng ilang araw, buntis siya. Huminga siya ng malalim at kumapit sa lababo para sa suporta, naramdaman ang pagkahilo. Isang buhawi ng emosyon ang bumalot sa kanya, takot, ananabik, at isang malalim na kalungkutan para sa lalaking nagmakaawa para sa anak na ito. Alam niyang hindi na siya mabubuhay upang makita silang lumaki at magkaroon ng kakayahang mamuno sa pamana. Ngunit mayroon ding isang maliit na kislap ng kagalakan, isang pakiramdam ng kaganapan na hindi niya kailanman inaasahan. Ang isang bagong buhay ay lumalaki sa loob niya, isang buhay na magbabago sa lahat. "Armando," bulong niya, kumikirot ang kanyang puso. Alam niyang kailangan niya itong sabihin sa kanya, sa lalong madaling panahon.
Nakaupo si Armando sa kanyang study room, nakatingin sa kalendaryo sa desk. Ang bawat pulang marka sa mga petsa ay nagpapaalala sa kanya na paubos na ang oras. Ang mga doktor ay nagbigay sa kanya ng 2 taon bago ang kumpletong incapacitation. Ang ibig sabihan, 1 na lang at kalahati ngayon. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang mga balita mula sa kanyang mga espiya ay masama, lumalakas ang mga legal na hakbang nina Don Ricardo at Paolo. Sana lang, mabuhay ako ng sapat para makita ang aking anak, upang maprotektahan ang aking pamana, dasal niya ng pabulong, ang kanyang tinig ay puno ng matinding pagnanais. Makita lang ang kanilang mukha, marinig ang kanilang iyak, at maibigay sa kanila ang kanilang nararapat na lugar sa mundong ito. Isang mahinang katok sa pintuan ang nakapagpatigil sa kanyang mga iniisip. Pasok, sabi niya, medyo matalim ang kanyang boses, abala sa mga dokumento. Pumasok si Lyra nang nag-aalangan, ang kanyang mga kamay ay nakasiklop. Agad na lumambot ang mga mata ni Armando nang makita siya, napansin ang kanyang maputlang mukha at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lyra, maputla ka. Ayos ka lang ba? May problema ba? May nangyari ba mula sa mga tiyuhin ko? Humugot siya ng nanginginig na hininga at lumapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. May sasabihin po ako sa inyo, Armando. Hindi po ito tungkol sa kanila. Bumilis ang tibok ng puso ni Armando, isang hinala ang bumulwak sa kanyang isipan. Alam na niya. Nakita niya ito sa mga mata niya, sa paraan ng kanyang paghawak sa sarili, sa halos hindi makahinga na boses niya. Tumayo siya ng dahan-dahan, mababaw ang paghinga, ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon kay Lyra. Lyra, buntis ka ba? Tumango siya, kumikislap ang mga luha sa kanyang mga mata, isang luha ng relief at kagalakan. Buntis po ako, Armando. Magkakaroon po tayo ng anak. Isang pigil na tunog ang lumabas mula sa kanyang mga labi habang inabot niya siya, ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang mukha, punong-puno ng lambing at di makapaniwalang kagalakan. Nagdadala ka ng aking anak, basag ang boses niya sa huling salita, halos hindi niya kayang pigilan ang kanyang emosyon. Ngumiti si Lyra sa kanyang mga luha. Opo, magkakaroon po tayo ng anak, Armando. Isang lehitimong tagapagmana. Humugot si Armando ng malalim na hininga, idinikit ang kanyang noo sa kanya. Humugot siya ng mahina at umiiyak na tawa, isang halo ng kagalakan, relief at pag-asa. Salamat, Lyra. Maraming salamat sa kaloob na ito. Binigyan mo ako ng pinakamalaking pag-asa sa gitna ng aking laban. Kumapit siya sa kanya, at nanginginig ito, lubos na nababalot ng emosyon. Ngunit habang napuno ng kagalakan ang kanyang puso, gayon din ang isang tahimik na takot. Ang oras ay umiiksi na. Ang kanyang sakit ay umuusad. Mabubuhay ba siya ng sapat upang makita ang kanyang anak, upang maprotektahan ang kanyang pamana mula sa mga buwaya? Humila siya pabalik at tiningnan ang kanyang mga mata, puno ng isang bagong determinasyon. Ano man ang mangyari, Lyra, sisiguraduhin kong ikaw at ang sanggol na ito ay maaalagaan. Ipinapangako ko sa iyo iyan. Hindi kailanman mapupunta ang Rojas Global sa mga kamay nila. Simula ngayon, kailangan nating maging mas maingat at mas mabilis. Ngunit sa kaibuturan niya, mayroon siyang isang desperadong kahilingan. Diyos, hayaan mo lang akong makita ang aking anak bago ako mawalan ng kakayahan o mawala sa mundo. Hayaan mo lang akong ibigay sa kanila ang kinabukasan na nararapat sa kanila. Nakaupo si Lyra sa tabi ni Armando sa sofa sa kanyang private lounge. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang namamaga na tiyan, na ngayon ay mas malaki na. 5 buwan na ang lumipas mula nang matuklasan nilang buntis siya, at sa bawat araw, lumalakas ang kanilang sanggol, habang si Armando ay nagiging mas mahina. Ang mga pagbabago sa kanya ay hindi maikakaila. Ang dati niyang malakas na katawan ay tila mas marupok ngayon, ang kanyang mga hakbang ay mas mabagal. Ang pagod ay dumadapo sa kanyang mga mata, kahit na sinubukan niyang itago ito sa ilalim ng kanyang matalas na isip. Gayunpaman, patuloy niyang pinamamahalaan ang kanyang imperyo, nagbibigay ng mga utos sa pamamagitan ng mga video conference at secure na komunikasyon, sinusubukang protektahan ang kanyang posisyon. Ngunit sa lahat ng ito, isang bagay na hindi inaasahan ang namulaklak sa pagitan nila, pag-ibig. Isang pag-ibig na lumaki sa gitna ng desperasyon, pagtitiwala at isang shared na layunin. Hindi alam ni Lyra kung kailan ito nagsimula. Siguro ay ang paraan ng pagkausap ni Armando sa kanyang tiyan tuwing umaga,
bumubulong ng mga pangako at pangarap sa anak na lubos niyang gustong makilala. Siguro ay ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang mundo, ang tanging pag-asa niya. O siguro ay sa mga tahimik na sandali, tulad ngayon, nang sila ay magkasama sa payapang katahimikan, ang kanyang ulo ay nakapatong ng bahagya sa kanyang balikat, ang mga kamay niya ay nakahawak sa kanyang kamay. Komportable ka ba, Lyra? Bulong niya, bahagyang gumalaw, ang kanyang boses ay mas mahina na. Ngumiti si Lyra, pinatakbo ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok, na ngayon ay may ilang hibla ng uban. Ako dapat ang nagtatanong niyan, Armando. Kumusta ang nararamdaman mo? May pag-usad ba sa iyong sakit? Tumawa siya, bagaman mas mahina kaysa dati, isang tunog na maihalo ng pagod. Ayos lang ako, pagod lang. Hindi ito nagpapalubha, pero umuusad. Pero mayroon pa rin akong sapat na oras. Ang kanyang mga daliri ay gumuhit ng malambot na bilog sa kanyang tiyan, at ang kanyang mga mata ay lumambot sa matinding pagmamahal. Hindi ako makapaniwala na 4 na buwan na lang, makikilala ko na ang ating anak. Ang ating tagapagmana. Lumunok si Lyra. 4 na buwan, at ang mga doktor ay 2 taon lang ang ibinigay sa kanya. Ang incapacitation ay mas malapit, at ang banta mula kina Don Ricardo at Paolo ay lalong lumalala. Nagkaroon sila ng maraming mga emergency meetings sa board, at alam nilang papalapit na ang malaking hamon. Makakarating ka dito, Armando, sabi niya ng matatag, bahagyang nanginginig ang kanyang boses, nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Hahawakan mo ang ating anak. Kailangan mong gawin. Kailangan mong manatili sa kapangyarihan para sa kanila. Ipinikit ni Armando ang kanyang mga mata, isang payapang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Lumaban ako, Lyra. Araw-araw, lumalaban ako. Hindi ko sila hahayaang manalo. At ikaw ang nagbibigay sa akin ng dahilan upang ipagpatuloy. Ang iyong pag-ibig at ang pag-asa sa ating anak ay ang aking inspirasyon. Kumirot ang kanyang puso. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito noon, hindi pa niya naramdaman ang kanyang mundo na nakakabit sa isang tao ng ganito. Ang lalim ng kanyang nararamdaman para kay Armando ay lumampas na sa simpleng pagtitiwala at paggalang. Ito ay isang malalim na pagmamahal na lumitaw sa gitna ng kaguluhan. Armando, ako di. Nag-alinlangan siya, humihigpit ang kanyang dibdib sa bigat ng kanyang mga damdamin. Tiningnan siya nito, naghihintay, ang kanyang ekspresyon ay bukas, puno ng pag-asa. Humugot si Lyra ng malalim na hininga, kinukuha ang lahat ng kanyang tapang. Sa tingin ko, umiibig na ako sa iyo, Armando. Hindi lang ito tungkol sa anak natin, kundi sa iyo, sa kung sino ka. Nawala ng hininga si Armando, at sa isang sandali, natahimik siya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Pagkatapos, dahan-dahan, hinawakan niya ang kanyang mukha, ang kanyang hinlalaki ay humaplos sa kanyang pisngi. Wala kang ideya kung gaano kita kamahal, Lyra, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pag-ibig na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga salita na bumabalot sa kanya, pumupuno sa mga walang laman na espasyo sa kanyang puso. At habang sumasandal siya sa yakap nito, tahimik siyang nanata, gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang manatili siya rito, para sa kanya, para sa kanilang anak, para sa pag-ibig na nagbibigay sa kanila ng lakas na lumaban. Ang laban ay hindi pa tapos at ngayon ay mayroon na silang isang bagay na mas malalim na ipaglalaban. Nakaupo si Lyra sa silid ng ospital, bumibilis ang tibok ng puso habang inaayos ng doktor ang ultrasound machine. Si Armando ay nakaupo sa tabi niya, matatag ngunit nanginginig ang kanyang hawak sa pag-asa. Ang 60 birthday ni Armando ay papalapit na, at ang 2 taon na hinulaan ng mga doktor para sa kanyang kumpletong incapacitation ay lumipas. Gayunpaman, nandito pa rin siya, humihinga pa rin siya, hawak pa rin ang kanyang kamay, saksi pa rin sa himala ng kanilang anak o mga anak. Ang kanyang kondisyon ay lumala, ngunit ang kanyang pag-iisip ay nanatiling matalas, at nagawa niyang panatilihin ang kanyang posisyon sa Rojas Global sa pamamagitan ng paggawa ng mga kritikal na desisyon na nagpatatag sa kanyang kontrol. Ang kanyang mga kalaban ay nabigo sa kanilang mga unang pagtatangka na ideklara siyang unfit, ngunit ang huling at pinakamalaking pagsubok ay papalapit na, isang hearing sa korte na magdedesisyon sa kanyang legal na kakayahan. Alright, let's take a look, sabi ng doktor,
Inilipat ang probe sa namamaga na tiyan ni Lyra. Kumislap ang screen, at sa loob ng ilang segundo, ang ritmikong tunog ng dalawang malakas na tibok ng puso ay pumuno sa silid. Napakunot ang noo ni Lyra sa pagkabigla. Doktor, dalawa? Umiti ang doktor, isang malawak na ngiti na nagpapakita ng kanyang paghanga. Dalawa. Magkakaroon ka ng kambal, Lyra. Dalawang malusog na lalaki. Ito ay isang himala sa gitna ng iyong kondisyon, Armando. Napakagulat si Armando sa tabi niya, ang kanyang kamay ay lumipad sa kanyang bibig. Kambal. Ang boses niya ay halos hindi marinig, puno ng lubos na di makapaniwalang kagalakan. Lumingon si Lyra upang tingnan siya, ang kanyang sariling pagkabigla ay natunaw sa mga luha ng kagalakan. Magkakaroon tayo ng dalawang lalaki, Armando. Dalawang lehitimong tagapagmana. Kumislap ang kanyang mga mata habang humihinga siya ng nanginginig na tawa, pinatakbo ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Dalawang anak, Lyra. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa Rokas Global, para sa akin? Binigyan mo ako ng higit pa sa aking hiniling. Ito ay isang pagpapala na hindi ko inakala. Humugot si Armando ng malalim na hininga, lubos na nababalot ng emosyon. Nagdasal ako sa Diyos na hayaan lang akong mabuhay ng sapat para makita ang aking anak, at ngayon ay binigyan niya ako ng dalawa. Hindi ko deserve ang ganitong klaseng awa, Lyra. Kumikislap si Lyra sa kanyang sariling mga luha. Deserve mo, Armando. Lumaban ka ng husto at nandito ka pa rin. Ang iyong paglaban ang nagbigay sa atin ng mga batang ito. Umiti ang doktor sa kanilang kagalakan. Ang inyong mga sanggol ay lumalaki ng napakaganda. Isang buwan na lang at naniniwala akong nandito si Armando upang salubungin sila sa mundo. Ang mga pagsubok sa iyong isip ay nagpapakita ng kalinawan, Armando. Ito ay magiging malaking tulong sa iyong kaso laban sa iyong tiyuhin. Humugot si Armando ng malalim na hininga, tumango. Gagawin ko. Kailangan kong gawin. Kailangan kong patunayan sa kanila na hindi nila makukuha ang Rokas Global. Habang lumalabas sila ng ospital na magkahawak ang kamay, tiningnan ni Armando ang langit, bumubulong-bulong ang kanyang puso sa pasasalamat. Salamat, Diyos. Salamat sa oras na ito, sa pagpapalang ito. Sumandal si Lyra sa kanya, lumalakas ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ano man ang mangyari, binigyan na sila ng himala at pahalagahan niya ang bawat sandali nito. Ngayon, mayroon na silang mas malaking dahilan upang labanan. Ang mga iyak ng mga bagong silang ay pumuno sa silid ng ospital habang si Lyra ay nakahiga, pagod ngunit nakangiti, nakatingin sa dalawang maliliit na himala sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga anak, malakas, malusog at perpekto. Si Armando ay nakatayo sa tabi niya, nakatingin ng may pagkamangha sa maliliit na mukha na nakabalot sa asul na kumot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inabot niya ng marahan ang isa sa mga sanggol, ang kanyang anak. Napakaliit nila, Lyra, bulong niya, malakas ang boses sa emosyon, habang ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang mukha. Umiti si Lyra, bahagyang gumalaw upang mahawakan din niya ang pangalawang sanggol. Pero sila ang sa iyo, Armando. Nagawa mo. Nabuhay ka upang makita sila at nanatili kang may kakayahan. Ito ang magtatapos sa laban. Isang luha ang dumula sa pisngi ni Armando habang nakatingin siya sa kanyang mga anak. Hindi ko akalain, hindi ko kailanman naisip na makakarating ako dito. Binigyan mo ako ng dahilan upang lumaban, Lyra. Hinalikan niya ang noo ng isang sanggol, pagkatapos ay ang isa pa. Wala kayong ideya kung gaano ko kayo kamahal, mga anak ko. Walang sinuman ang makakakuha sa inyo. Pinanood ni Lyra si Armando habang bumubulong ito sa kanilang mga anak, ang kanyang pagmamahal ay umaapaw sa bawat hawak, bawat tingin. Ang lalaking sinabihan minsan na mayroon lamang siyang 2 taon upang mawalan ng kakayahan ay nandito, hawak ang kanyang mga anak at kontrolado pa rin ang Rokas Global dahil sa mga estratehikong desisyon na kanyang ginawa at ang pagkakaroon ng kanyang mga anak. Isang linggo pagkatapos, alam na ng buong mundo. Hindi nagtipid si Armando sa pag-organisa ng isang grandeng pagdiriwang sa kanyang estate. Ang buong mansyon ay pinalamusya ng mga ginintuang kortina, sariwang bulaklak, at mga chandelier na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng gabi. Ang hangin ay umalinggaw sa pananabik habang ang mga bisita, mga taikoon ng negosyo, mga celebrity, at mga malalapit na pamilya, ay dumating sa mga mamahaling sasakyan,
sabik na makilala ang kambal na tagapagmana ng dakilang Armando Rojas. Ang mga taga-media ay nasa labas, sabik na makakuha ng balita. Nakatayo si Lira sa tabi ng grand staircase, nakasuot ng nakamamanghang ginintuang gown na dinisenyo para sa kanya ni Armando, hawak ang isa sa mga sanggol habang ang nurse ay hawak ang isa pa. Hindi pa siya kailanman naging sentro ng ganoong kalaking pagtitipon, ngunit ngayong gabi, hindi lang siya ang dating nurse, siya ang ina ng mga anak ni Armando, ang ginagalang na partner ng isang henyo. Si Armando, na mukhang mas malakas kaysa dati sa isang matikas na itim na suite, ay kinuha ang mikropono habang natahimik ang silid. Nilinis niya ang kanyang lalamunan, sinuri ang dagat ng mga mukha sa kanyang harapan, lalo na sina Don Ricardo at Paolo na nakatayo sa isang sulok, na bigla at napahiya. Mga Ginoo at binibini, ngayong gabi ay higit pa sa isang party. Ngayong gabi ay patunay na may mga himala. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng kapangyarihan. 2 taon na ang nakalipas, sinabihan ako na mawawalan ako ng kakayahan at posibleng hindi makakita ng kinabukasan. Ngunit nandito ako, hindi lamang buhay at nagagawa pa ring mamuno sa Rojas Global, kundi nakatayo sa harap ninyo bilang ang pinakamapagmalaking ama sa mundo. Ang aking mga kalaban na sumusubok na kunin ang aking pamana ay mabibigo. Naghiyawan ang mga tao habang lumingon si Armando kay Lira at sa kanilang mga anak. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking mga anak, ang aking mga tagapagmana, ang kinabukasan ng Rojas Global, sina Jaime at Joaquin Rojas. At kasama nila, ang kanilang ina, ang babaeng nagbigay sa akin ng pag-asa at pag-ibig, si Lira Cruz. Malakas na palakpakan ang pumuno sa silid habang nagtaas ng baso ang mga bisita sa pagdiriwang. Pinanood ni Lira si Armando, ang kanyang puso ay lumalaki sa pag-ibig. Pinaglaban niya ang kapalaran, nabuhay siya ng lampas sa mga limitasyon na itinakda ng mga doktor, at ngayon ay nakatayo siya ng matikas, ipinapakilala ang kanilang mga anak sa mundo, sa gitna ng kanyang imperyo. At sa unang pagkakataon, lubos siyang naniwala na siguro, ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang sakit o kapangyarihan, at ito ang tunay na pamana. Ang araw ay dahan-dahang sumasala sa malalaking bintana ng sala, nagtatapon ng gininto ang sinag sa katawan ni Armando habang nakaupo siya sa kanyang paboritong upuan. Ang kanyang kambal na anak ay mahinang nakayakap sa kanyang mga bisig, ang kanilang maliliit na kamay ay nakakapit sa kanyang kamisa, ang kanilang malambot na paghinga ay nasa perpektong harmonya sa kanyang sarili. Umiti siya sa kanila, ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-ibig at pasasalamat. Ang kanyang sakit ay umuusad, ngunit ang kanyang pag-iisip ay matalas pa rin, at ang kanyang kapangyarihan ay napanatili sa Rojas Global. Ito ay isang uri ng himala, isang tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Mga anak ko, bulong niya, halos hindi marinig, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Kayo ang pinakamalaking pagpapala sa akin. Hindi ko kayo iiwan. Sa kusina, mahinang humuni si Lira habang inihahanda ang kanilang gatas. Masaya siya, mas masaya kaysa kailanman. Nandito pa rin si Armando, lumalaban pa rin, at ang kanilang pamilya ay buo. Naging mahal niya ito sa mga paraan na hindi niya kailanman naisip, at ang pagkakita sa kanya bilang isang ama ay lalong nagpalalim sa pag-ibig na iyon. Ang kanyang sakit ay umuusad, ngunit ang kanyang pag-iisip ay matalas pa rin, at ang kanyang kapangyarihan ay napanatili sa Rojas Global. Maingat niyang dinala ang mga bote pabalik sa sala, handa na bawiin ang mga sanggol mula sa mga bisig ni Armando upang bigyan siya ng pahinga. Ngunit sa sandaling pumasok siya, nanlamig ang kanyang puso. Si Armando ay nakaupo ng perpekto, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatungo. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na nakabalot sa kanilang mga anak, pinoprotektahan sila kahit sa huling sandali. Ang kanyang ekspresyon ay payapa, na parabang nakatulog lamang siya. Ngunit alam ni Lira, ang hangin sa silid ay tila iba, puno ng isang matinding kalungkutan. Armando, malambing niyang tawag, nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalapit siya. Walang tugon. Huminga siya ng malalim, ang kanyang puso ay bumibilis. Armando, gumising ka, please. Inabot niya ng marahan, hinawakan ang kanyang mukha. Malamig ang kanyang balat. Luha ang umapaw sa kanyang mga mata habang lumulubog ang katotohanan. Si Armando ay wala na. Isang hikbi ang bumulwak mula sa kanyang lalamunan habang lumuhod siya sa tabi nito. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang mga braso na parabang ang paghawak sa kanya ay makakapagbalik sa kanya. Hindi.
Armando, please wag mo kaming iwan. Gumulo ang kambal sa kanyang mga bisig, ang kanilang maliliit na hikbi ay bumabasag sa nakabibiglang katahimikan. Kahit sa kamatayan, pinanghawakan sila ni Armando, pinanatili silang ligtas, isang huling pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagprotekta. Idinikit ni Lyra ang kanyang noo sa kanya, ang kanyang mga luha ay nagbasa sa kanyang walang buhay na balat. Sabi mo mananatili ka. Sabi mo lalaban ka. Sabi mo aalagaan mo kami. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang kanyang mga salita, gusto ko lang mabuhay ng sapat upang makita ang aking anak. At nagawa niya. Nabuhay siya ng sapat upang makilala sila, upang mahalin sila, upang ibigay sa kanila ang kanyang huling hininga. Sa pamamagitan ng kanyang kalungkutan, nakahanap siya ng isang mapait na ginhawa. Iniwan niya ang mundong ito na may pinakamalaking kagalakan na kailanman niyang naranasan, at ang Rojas Global ay ligtas sa mga kamay ng kanyang mga tagapagmana. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at maingat na kinuha ang mga sanggol mula sa kanyang mga bisig. Aalagaan ko sila, Armando, bulong niya. Ipinapangako ko. Ang Rojas Global ay magpapatuloy sa iyong legacy, at ang ating mga anak ay mamumuno ng may integridad. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak, alam ni Lyra na si Armando ay laging kasama nila, sa kanilang mga ngiti, sa kanilang mga mata, sa pag-ibig na iniwan niya. At kahit sa kamatayan, ang pag-ibig niya ay hindi kailanman maglalaho. Ang kanyang pamana ay mananatili, isang testamento sa pag-ibig na mas malakas kaysa sa anumang sakit o kapangyarihan. Ang paghila ni Lyra sa kanyang mga anak mula sa mga bisig ni Armando ay isang kilos ng pag-ibig at determinasyon, hindi ng pagsuko. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pangako kay Armando. Ang kanilang mga anak ay ang kanyang huling hininga, ang kanyang pag-asa, at si Lyra ang kanyang huling kalasag laban sa mga buwaya. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bagong uri ng lakas ang lumitaw sa kanya. Ang balita ng pagpanaw ni Armando Rojas ay kumalat sa buong Pilipinas na parang apoy, isang pambansang pagdadalamhati sa isang henyo na nagpabago sa industriya ng teknolohiya. Ngunit sa likod ng mga headlines at mga formal na pakikiramay, ang Rojas Global ay nagsimulang gulo. Ang mga bulungan ay lumitaw tungkol sa ikawalan ng malinaw na tagapagmana at ang posibleng pagbagsak ng konglomerat. Ang burol ni Armando ay ginanap sa kanilang mansyon, isang formal na affair na dinaluhan ng mga pinakamayamang tao sa bansa. Doon, sa gitna ng mga itim na damit at mga bulong na dasal, nagawa ni Lyra na panatilihin ang kanyang dignidad. Nakasuot ng isang simpleng itim na gown, siya ay tumayo sa tabi ng kabaong, hawak ang isa sa mga kambal habang si Emelinda, ang kanyang matalik na kaibigan at kasama, ang hawak sa isa pa. Ang bawat haplos sa kanyang pisngi, bawat pakikiramay na bati ay naramdaman niyang walang saysay sa harap ng kanyang matinding kalungkutan, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Naramdaman niya ang tingin ni Don Ricardo at Paolo. Nagsuot sila ng mga matikas na itim na suit, may pagpanggap na kalungkutan sa kanilang mga mukha, ngunit mayroong isang hindi kapansin-pansing kislap sa kanilang mga mata, isang kislap ng pananabik. Nilapitan siya ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng panggagaya. Lyra, aking dukha. Hindi ba nakakalungkot na nawala ang iyong amo? Naku, ang mga bata, napakabata para mawala ng ama. Don Ricardo, matatag na sagot ni Lyra, walang bahid ng takot sa kanyang boses, na nagulat sa matanda. Salamat sa iyong pakikiramay. Aalagaan ko ang mga bata, tulad ng ipinangako ko kay Armando. Ngumiti si Paolo, isang mapang-asar na ngiti. Aalagaan? At sa anong kapasidad, Lyra? Bilang ina ng kanyang mga anak, hindi pa ba kayo kasal? At ang kondisyon ni Armando, alam nating lahat na siya ay unti-unting nawawalan ng kontrol. Sa tingin mo ba ay may bigat ang kanyang huling kalooban? Isang matalas na tingin ang ibinigay ni Lyra sa kanya. Ang lahat ng iyon ay nakasulat sa testamento ni Armando, Paolo. Ang kailangan lang nating gawin ay sundin ang kanyang mga huling kagustuhan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang tahimik na labanan. Alam ni Lyra na ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, ang mga pinakamahalagang miyembro ng pamilya Rojas, kasama ang mga matataas na ekutibo ng Rojas Global, ay nagtipon sa formal na silid-kainan para sa pagbabasa ng testamento ni Armando. Si Lyra ay nakaupo sa isang gilid sa tabi ni Atty.
Ramirez, ang pinagkakatiwalaang abogado ni Armando na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon. Hawak niya ang kanyang mga anak na natutulog ng mahimbing sa kanilang mga kuna. Nilinis ni Atty. Ramirez ang kanyang lalamunan, ang kanyang mukha ay seryoso. Bilang abogado at tagapamahala ng huling kalooban ni Armando Rojas, basahin ko na ngayon ang kanyang testamento. Ang tensyon sa silid ay napakaputol. Matagal nang hinihintay ni Don Ricardo at Paolo ang sandaling ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pananabik. Sa aking huling kalooban at testamento, simula ni Atty. Ramirez, binabasa ang mga salita ni Armando ng malinaw at matatag, lahat ng aking ari-arian, lahat ng aking shares sa Rojas Global, at lahat ng aking personal na yaman ay ipinamamana ko sa aking mga anak na sina Jaime at Joaquin Rojas. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Nagulat si Don Ricardo at Paolo, ang kanilang mga ngiti ay nawala. At bilang kanilang legal na tagapamahala, patuloy ni Atty. Ramirez, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Lira, itinalaga ko ang kanilang ina, si Gen. Lira Cruz, na maging kanilang guardian hanggang sa sila ay maging nasa tamang edad upang mamuno sa Rojas Global. Ang kanilang ina ay may karapatan ding kumuha ng bahagi mula sa Rojas Global upang suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak, at upang magbigay ng sapat na seguridad sa kanilang kinabukasan. Ito ay katawa-tawa, sigaw ni Don Ricardo, tumayo. Isang kasambahay ang magiging guardian ng Rojas Global. At ang mga batang ito, walang patunay na lehitimo silang biological heirs. Hindi natin alam kung kailan sila ipinanganak. Maaaring manipulahin ang lahat. At alam nating lahat na si Armando ay nagkaroon ng mga problema sa pag-iisip sa huling taon ng kanyang buhay. Dagdag ni Paolo, isang hindi pa kasal na relasyon at walang patunay na ang mga bata ay biological heirs. Ito ay isang iskandalo. Hinahamon namin ang testamento na ito sa korte. Sa ilalim ng trust agreement, kung walang lehitimong, kinikilalang biological heir, ang pamamahala ay dapat mapunta sa linya ng Rojas. Sa amin. Tumayo si Atty. Ramirez. Ginoo, Ye Rojas, ang testamento na ito ay legal at nakasulat sa ilalim ng buong legal na kapasidad ni Armando Rojas, na kinumpirma ng kanyang mga personal na doktor at isang board ng mga independenteng psychiatrist bago siya namatay. Bumaling siya kay Lira. At tungkol sa pagiging biological heirs, Gen. Cruz, mayroon bang anumang patunay na maaari nating ipakita sa kanila? Tumingin si Lira sa kambal pagkatapos ay kay Atty. Ramirez. Opo, Atty. Ramirez. Mayroon po. Nakasulat po ang lahat sa mga sulat ni Armando. At may iniwan po siyang isang susi para sa akin. Hindi nagtagal, isang malaking legal na labanan ang sumiklab sa pagitan ni Lira at nina Don Ricardo at Paolo. Ang kaso ay umalingaw sa mga pahayagan na tinawag itong Battle for the Rojas Global Empire. Si Don Ricardo at Paolo, na may hukbo ng mga abogado, ay inakusahan si Lira ng pagmamanipula kay Armando sa kanyang huling mga buwan na sinasabing siya ay may impaired judgment dahil sa kanyang sakit. Inatake nila ang pagiging lehitimo ng mga bata, na sinasabing sila ay hindi lehitimo at maaaring hindi biological na anak ni Armando. Ang kanilang layunin ay idiskalipika ang mga bata bilang tagapagmana at si Lira bilang guardian, upang ang kontrol ay mapunta sa kanilang mga kamay sa ilalim ng lumang trust agreement. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lira ay nagtago sa pribado, hinahanap ang tisusi na sinasabi ni Armando. Naalala niya ang isang pahiwatig na ibinigay ni Armando sa kanya ilang araw bago siya mamatay. Lira, bulong niya sa isang gabi, habang nag-aalaga siya sa kanya, kung sakaling may pagdududa, ang lahat ng katotohanan ay nakatago sa aking pinakamamahal na proyekto. Ang sanctuary ang iyong susi. Nalilito si Lira. Ano ang key sanctuary? Ang Rojas Global ay puno ng mga proyekto at inobasyon. Sa tulong ni E.A. Alingco, nananatiling matapat at nagbigay ng kanyang testimonya tungkol sa mental na kalinawan ni Armando bago siya nawalan ng kakayahan, sinimulan ni Lira ang kanyang paghahanap. Nagsimula si Lira sa pag-aaral ng mga lumang blueprints at digital files ni Armando. Bilang isang nurse, siya ay hindi isang tech expert, ngunit ang kanyang pagiging masipag at matalino ay nagbigay daan sa kanya na unti-unting maunawaan ang mga komplikadong disenyo. Sa tulong ni Emelinda, na nagkaroon ng kaunting kaalaman sa network system ng mansyon,
Sinimulan nilang suriin ang bawat server, bawat encrypted drive. Matapos ang ilang araw na walang tulog, natagpuan ni Lyra ang isang lumang, hindi na ginagamit na hard drive na nakatago sa likod ng isang library bookcase sa study room ni Armando. Ito ay hindi lamang isang simpleng hard drive, ito ay isang custom-built na device na may isang kakaibang simbolo, isang stylized tree. Ito yata ang sanctuary, bulong ni Lyra, nanginginig ang mga kamay. Nang sinubukan nilang i-access ito, humingi ito ng isang passcode. Naalala ni Lyra ang isang pahiwatig ni Armando sa kanya dati, isang petsa na may malaking kahulugan sa kanya, ang petsa ng pagkamatay ng kanyang lola Elena. Nang ipasok niya ang petsang iyon, ang hard drive ay nagbukas. Sa loob, hindi lang isang koleksyon ng mga file. Ito ay isang digital fortress, isang key sanctuary na itinayo ni Armando. Naglalaman ito ng isang video testament, isang malinaw na video ni Armando na kinunan ilang linggo bago siya namatay. Sa video, ipinaliwanag niya ang kanyang genetic condition, ang mga dahilan sa likod ng kanyang desisyon na magkaroon ng tagapagmana sa pamamagitan ni Lyra at ang kanyang pagtitiwala sa integridad ni Lyra. Malinaw niyang kinilala sina Jaime at Joaquin bilang kanyang biological na anak na mayroong maraming certified DNA test results mula sa iba't ibang prestihiyosong laboratorio sa buong mundo, naka-timestamp at naka-encrypt sa video mismo. Ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit niya pinili ang natural na paraan na nakasulat sa lumang trust agreement na nagsasaad na ang isang natural at kinikilalang biological heir ay may mas matibay na claim. Mga ebidensya ng korupsyon, mga detalyadong file ng mga hindi legal na transaksyon, panunuhol, at pagtatangkang manlinlang na ginawa ni Don Ricardo at Paolo sa loob ng Rojas Global na mailayuning pabagsakin ang kumpanya mula sa loob. May mga recording pa ng kanilang mga pag-uusap. Mga lihim na clause ng trust agreement, isang kopya ng orihinal na trust agreement ng pamilya na may mga annotations ni Armando. Mayroong isang natatagong clause na nagpapahintulot sa pagtalaga ng isang key independent guardian na may kakayahang pangasiwaan ang Rojas Global sa kawalan ng key capable na tagapagmana hanggang sa maabot ng tunay na tagapagmana ang tamang edad. Ito ay isang loophole na alam lamang ng matatandang miyembro ng pamilya at ilang pinagkakatiwala ang abogado, at isinasaad na ang integridad at kakayahan ng guardian ay mas mahalaga kaysa sa pagiging pamilya. Ibinigay ni Lyra ang lahat ng ebidensya kay Atty. Ramirez. Ang lahat ng ito ay sapat na, Lyra, sabi ng abogado, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi lang ito magliligtas sa iyong mga anak, kundi sisirain din nito ang pamilya ni Don Ricardo. Ang araw ng paglilitis ay dumating na umaalingaw sa balita. Ang korte ay punong-puno ng mga reporter, mga miyembro ng pamilya Rojas, at mga ekutibo ng Rojas Global. Si Don Ricardo at Paolo ay nagpakita ng kanilang ebidensya, mga huwad na testimonya mula sa mga doktor na sinasabing si Armando ay may matinding kapansanan sa pag-iisip, at mga saksi na nagsasabing si Lyra ay isang gold digger. Ang kanilang mga abogado ay agresibo, naglalayong sirain ang reputasyon ni Lyra at ang pagiging lehitimo ng mga bata. Nang turn na ni Lyra, pinangunahan siya ni Atty. Ramirez. Cruz, mayroon po ba kayong patunay na ang inyong mga anak ay biological na anak ni Armando Rojas? Opo, matatag na sagot ni Lyra. Mayroon po kaming video testament ni Armando mismo na naglalaman ng mga resulta ng CT tests at ang kanyang personal na pagkilala. Isang bulungan ang kumalat sa korte. Pinatugtog ni Atty. Ramirez ang video testament ni Armando. Ang boses ni Armando, malinaw at matatag, ay pumuno sa silid ng korte. Ipinaliwanag niya ang kanyang kalagayan, ang kanyang pag-ibig kay Lyra, at ang kanyang desisyon. Nang ipakita ang mga DNA test results sa screen, at kinumpirma ng mga forensic experts ang pagiging tunay nito, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Hindi lang iyon, ikinararangal kong ipakita sa korte ang mga ebidensya ng malawakang korupsyon at panunuhol na ginawa ni Don Ricardo at Paolo Rojas upang pabagsakin ang Rojas Global mula sa loob, sabi ni Atty. Ramirez. Ang mga recording ng mga pag-uusap at ang mga dokumento ng iligal na transaksyon ay ipinakita. Ang mga mukha ni Don Ricardo at Paolo ay naging maputla sa takot at kahihiyan. Ngunit ang huling at pinakamalaking bomba ay ang trust agreement. Ipinaliwanag ni Atty.
Ramirez ang key hidden clause na nagpapahintulot sa pagtalaga ng isang guardian batay sa integridad at kakayahan, hindi lamang sa dugong Rojas. At sa wakas, nagpatotoo si E. Alingco na nagpaliwanag sa medikal na aspeto ng sakit ni Armando, na nagpapatunay na ang kanyang isip ay nanatiling matalas hanggang sa huli at siya ay lubos na may kakayahang gumawa ng legal na desisyon. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at malinaw. Sa batayan ng mga ibinigay na ebidensya, idinedeklara ng korte na sina Jaime at Joaquin Rojas ang lehitimong biological heirs ni Armando Rojas. At si Gen. Lyra Cruz ang itinalagang legal na guardian ng mga batang ito at ng Rojas Global hanggang sa sila ay maging nasa tamang edad. Ang kaso laban kina Don Ricardo at Paolo Rojas ay idedeklara na bukas para sa karagdagang investigasyon hinggil sa kanilang mga krimen. Ang korte ay umalinggaw sa mga hiyawan at palakpakan. Si Lyra ay lumuha sa relief at kagalakan, niyakap ang kanyang mga anak. Nakuha niya. Napanatili niya ang pamana ni Armando. Lumipas ang mga taon. Si Lyra Cruz ay hindi na lamang ang simpleng nurse. Siya ngayon ay isang respetadong pinuno, ang tagapamahala ng Rojas Global. Ang kanyang pagiging masipag, talino, at ang kanyang integridad ay nagpatunay sa kanyang kakayahan. Sa tulong ni Atty. Ramirez at E. Alingco at ang pagtitiwala ng mga empleyado ng Rojas Global, nagawa niyang palagin pa ang imperyo. Ang mga inobasyon ay nagpatuloy at ang Rojas Global ay naging isang simbolo ng ethical at progresibong pamamahala. Si Don Ricardo at Paolo ay nahaharap sa matinding legal na problema at nawala ng lahat ng kanilang kapangyarihan. Ang kambal na sina Jaime at Joaquin ay lumaki ng malulusog, matatalino, at masayahin na mga bata, lumalaki sa pag-ibig ng kanilang ina at sa alaala ng kanilang ama. Madalas silang ikwento ni Lyra tungkol kay Armando, ang kanyang henyo, ang kanyang kabaitan, ang kanyang paglaban, at ang kanyang matinding pagmamahal sa kanila. Isang araw, habang ang araw ay lumulubog sa likod ng skyline ng Maynila, bumisita si Lyra sa puntod ni Armando sa pribadong mausoleum ng pamilya Rojas. Naglagay siya ng sariwang puting rosa sa ibabaw ng kanyang lapida. Nagawa ko, Armando, bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Ligtas ang mga anak natin. Ligtas ang Rojas Global. Napanatili ko ang lahat ng ipinaglaban mo. Tumingin siya sa kanyang mga anak, na ngayon ay halos 5 taong gulang na, naglalaro sa malapit na hardin, ang kanilang mga tawa ay pumupuno sa hangin. Nakita niya si Armando sa bawat kilos nila, sa kanilang mga mata, sa kanilang mga ngiti. Ang kanyang mana ay hindi lamang sa mga gusali o sa mga teknolohiya, kundi sa pag-ibig na iniwan niya, sa pag-asa na lumago mula sa kanyang sakripisyo. Mahal kita, Armando, bulong niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito at sa pagtitiwala mo sa akin. Ang iyong pag-ibig ay mananatili sa amin magpakailanman. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pag-ibig at integridad ay mas malakas kaysa sa anumang sakit, sa anumang hamon, at sa anumang korupsyon. Si Lyra Cruz, ang simpleng nurse na naging guardian ng isang imperyo, ay naging simbolo ng isang bagong pag-asa, isang patunay na ang tunay na pamana ay hindi lamang sa yaman, kundi sa pag-ibig at katotohanan.